Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo ulit sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, masaya ako kasama kitang sumasamba sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang ating tema this whole month ba, Madam, is all out worship. Tama po ba, Madam Mai? It's about all-out worship po ang topic po natin this whole month ng January 2025. So, I would like to give a message on how do we know what is worship. Ano ba talaga ang authentic na pagsamba sa Panginoon? Alam niyo po, marami po sa atin, minsan, mali yung ating konsepto when it comes to worship. Pumupunta tayo, umaawit tayo, yun na yung worship. May mga iba po sa atin, kahit ako nung kabataan ko, akala ko pag pumunta ako sa church at nag-present ako, yun na ay worship para sa akin. However, these are other forms of worship. Ito ay mga paraan ng pag-worship po natin. But it's shallow worship. Kung paano tayo mag-worship sa Panginoon, we will tackle an ultimate, the authentic worship. Ito yung pinaka-importanting bagay na dapat malaman ng isang Kristiyano. Ano ba yung totoong pagsamba sa ating Diyos na buhay? Understanding authentic worship to bring an all-out worship. Para makapag-worship tayo ng maayos, ng buong puso, ng buong tayong kaluluwa, isipan, kalakasan, dapat nating malaman ano ba yung totoong pagsamba. Amen? What is authentic worship? If there is authentic worship, is there a counterfeit worship? Ano ba ibig sabihin ng counterfeit? Halimbawa, kontrabando ba ang tawag sa Tagalog yon? Kung halimbawa, mayroon tayong Adidis, kanto. Ayun, yung mga counterfeit. Kung mayroon tayong Louis Vuitton, mayroon tayong LV, kanto malabad. Okay? Leo Vuitton, kanto. So, those are counterfeit. Pag sinabing counterfeit. Atin pong malalaman ang ating topic sa ating authentic worship, makikita natin sa Psalm 97. So, what is worship? Pag sinabi natin na worship begins, saan nag-umpisa ang ating worship? Magmula sa ating puso. It is a proper response to who God is, what He has done, and what He continues to do. So, ibig sabihin po, kailangan natin na malaman kung sino yung ating sinasamba. Kung paano ka sasamba, nakadepende kung gaano mo kakilala yung iyong sinasamba. Napaka-importante po yun. Not necessarily na kailangan mong mag-aral sa Bible school para malaman mo ang theology. You already have your Bibles with you. Meron na po tayong kanya-kanya tayong Bibles. Kaya lang po, ang nangyayari, nanineglect yung ating Bible. Even sa ating pakinig ng mga salita ng Diyos, wala tayong mga oras. Now, worship, respond to God. The more you know God, the more you know who He is, the better you can worship Him. Kung paano natin kakilala ang Diyos natin, that's the time mas lalo nating mawa-worship ang Diyos. Tulad din ng nanay mo. Kung gaano mo kakilala si nanay mo, na mabait si nanay mo, si nanay mo laging nagpe-prepare lagi ng pagkain mo, handa siya lagi kapag may nag-away sa'yo, lalaban siya para sa'yo. Those are things na kailangang malaman mismo. Personal and intimate relationship para ma-worship mo ang Diyos. Paano mo sabihin na si nanay mo, ay, si nanay ko, lagi niya akong mahal yan, kahit na nagkakamali ko, pinapatawad niya ako. Eh kung nasa ibang bansa siya, at
At hindi ka naman pumupunta doon. Hindi mo siya na-encounter lagi. Those are the things na kailangan nating i-work out sa ating buhay para nang sa ganon, magkaroon tayo ng authentic worship. Sa Psalm 96, babasahin po natin. Makibasa po kayo gamit ng inyong mga mata at ako po ang magbabasa. Worship in the splendor of holiness. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. 6. Splendor and majesty are before Him. Strength and glory are in His sanctuary. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to Him, due to His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him, all the earth. Say among the nations, the Lord reigns. The world is firmly established. It cannot be moved. He will judge the people with equity. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the sea resound and all that is in it. Let the fields be jubilant and everything in them. Let all the trees of the forest sing for joy. Let all creation rejoice before the Lord, for He comes. He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the people in His faithfulness. Kung makikita natin po sa Psalm 96, it shows personal worship, community worship, and universal worship of God. Sabi niya doon sa 1, 2, and 3, sing. Sing to the Lord. Yung isa naman, all the earth. Tapos sunod, all the nations. It speaks of the communal and personal worship before God. Hindi lang ang worship ay nababase sa kongregasyon lang na ganito, kundi mayroon po tayong personal na pagsamba sa Diyos. Yung ikaw mismo. Nagkakaroon po ba tayo ng personal na worship before the Lord? Amen. Kailangan po natin yun. Hindi lang yun nandito tayo sa church at doon yung pagsamba mo. It also tells what is worship, why we worship, and paano tayo, how we worship. There are important words na itatakal po natin when it comes to Psalm 93 na pagsamba sa Diyos. Number 1 is praise. It is always pointing to God. Nasubukan nyo na ba na pinuri po kayo? Ay, ang galing-galing mong kumanta. Ay, ang ganda naman ng pagsusulat mo. Praise belongs to God. Bakit? Bakit kailangan mong i-point sa Diyos yung inyong papuri? Dahil kung wala ang Diyos sa buhay mo, hindi mo kakayanin yan. Kung wala ang strength ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, hindi mo makakaya yan. Huwag mong angkinin ang glory. Ang mga bagay na meron po tayo, bigay po yan ng Diyos. At kailangan natin ibalik sa Panginoon. Lahat ng anumang meron po tayo, kakayahan, pera, strength, kabataan, yan po ay galing po sa Diyos, pagpapala po lahat ng Diyos sa atin. Wala po tayong angkin. Sabi nga kanina, pumunta tayo sa earth, abilay tayo, yan labos. Kung pawil tayo't katawan, labos. We are just enjoying every blessing na meron ka. Even the abilities, sabi niya, God has given you the abilities. So ibig sabihin, kahit yung abilidad mo, galing sa Diyos yan. Kahit yung finances mo, galing sa Diyos yan. Everything in it,
na ginawa ng Diyos dito sa mundo, ini-enjoy lang natin. Kaya kung ano yung praise na binigay sa'yo, para magkaroon ka ng authentic worship, ibigay mo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Number 2 is protection. Authentic worship is given to us by God to protect us from counterfeit gods and perspective. Bakit sinabi natin na perspective? Bakit pati perspective? Pag sabing perspective, ito yung pananaw, ito yung kaisipan, ito yung mga plano, ito yung mga gustong mangyari ng Diyos. Kailangan daw natin ang worship para mai-align tayo sa tamang perspektibo. What is perspective? Ito sinasabi. Authentic worship will align your perspective. We learn to pursue God's perspective and we learn to see things on God's perspective. Ang pagsamba sa Diyos ng katotohanan, ng Espiritu at katotohanan, ay ina-align po tayo sa kaisipan ng Diyos para sa atin, kaisipan ng Diyos para sa mga tao, kaisipan ng Diyos para sa katauhan. Ina-align niya po tayo kapag sumasamba ka sa Diyos. Sabi po, sing to the Lord a new song. Pag sinabi ba na a new song, anong ibig sabihin? Pag sinabi po na all the earth, praise His name, proclaim His salvation day by day, anong ibig sabihin po nito? Worship is something you do. Ang pagsamba ay ginagawa po, hindi po iniisip. Minsan, nan-worship pa lata, kaya inisip ko lang naman worship pa. O kaya nang bantaya la ka to nan-worship pa. Wala laod, wabanakad, Arabia TV, nang bantaya nan-worship pa la. Worship is something that you do. It's a way of life. Sabihin nga natin, way of life. Pag sinabing way of life, ito yung kalakaran ng buhay mo na. Ang pagsamba ay everyday na ginagawa po natin. It is in present tense. Ibig sabihin, present. Hindi kahapon, tapos na yung pagsamba mo kahapon. It is present. You continue to sing to the Lord. So, ibig sabihin, every day, you sing to the Lord a new song. Pag sinabi po natin na new song, it is a daily encounter with the Lord. Paano mo mapupuri ang Panginoon? Lord, I praise you dahil last year, Panginoon, pinagpala mo ako. How about now? How about your encounter with the Lord now? The past years, Panginoon, pinagaling mo ako. I praise you. I bless you, Lord. How about today? Minsan po nakakalimutan natin na ang everyday encounter natin, everyday na lakad natin sa Diyos will give us a new song before the Lord. It's a new praise. Kaya po, wag po nating kaligtaan na manahan tayo sa presensya ng Panginoon. That whatever we do, sabi nga salita ng Diyos sa Colossians, whatever you do, do it all for the glory of God. It is also a command. So, utos po yan. Purihin ang Diyos. Purihin mo ang Diyos. Kahit ayaw mo na pumunta sa church, sabi kasi ni Lord, pupunta ako, magpupuri ako. Ang gano, sa feeling mo at ang dami mo nang nararamdaman na sakit. Lord, pupunta ako kasi kinuman mo ako. Inutos mo ito eh. I will obey you. Minsan, especially sa mga worship team, ang sakit-sakit lari Claudia. Ang sakit sila malamanda. I am part of the worship team, kaya alam ko po yung sitwasyon na kahit busy ka, kahit alam mo na isisiksik mo na lang yung oras ng pagpa-practice para lang magkaroon ka ng oras. Kahit ang sakit-sakit lang tonsils mo. Kanina nga,
out of key na yung mga worship leaders natin. Siguro dahil sa mga tonsils and medyo malamig ang panahon. So, kailangan po natin na ipaglaban, sumunod. Dahil ang pagsunod sa Diyos ay ang pagsasabing mahal mo ang Diyos. Amen? Kahit nahihirapan po tayo, go lang. Dahil alam po natin, ang pagsunod natin sa Diyos ay pagsasabing, Lord, I honor you, I will do this, I will worship you, I will use my talent dahil mahal kita, Panginoon. Amen? It is in plural object. God wants us with others to worship Him. Ibig sabihin, though mayroong mga tao na, what do you call those people na gusto lang sarili nila? Anong tawag doon? Yung gusto nilang mag-isa lang, introvert. Okay. There are people who are introvert na gusto nilang mag-pray, doon na lang sila sa sarili nilang kwarto, na mag-worship, manalangin. Pero alam nyo, it is a plural object. Ibig sabihin, nais ng Diyos na sumamba ka kasama ang kongregasyon. Kasama ang mga community people tulad nito. Kaya huwag niyong kakaligtaan na gagi yung laod simbaan. Kasi it is a command na nagsasabi, huwag lang ikaw mag-isa na mag-worship. Pumunta ka sa church, samahan mo sila sa pagsamba. Pumunta ka, tatawagin tayo doon sa Binmalay, mag-worship tayo gabi ng papuri, pumunta ka. Bakit? Sabi ng Diyos sa kanyang salita din, if my people shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and heal their land. Kailan tayo magkakaisa na sasamba sa Diyos? Amen? Now is the time. Kung tinawag tayo na sumamba, Sunday, punta tayo. May prayer meeting, punta po kayo. There's always a place for us to gather. Mabuti pa nga tayo, mayroon tayong place na church na puntahan, nagsasamba. Sa China, nasa underground sila. May mga tao, sumasamba sila, nagtatago. Pati yung pages ng Bibles nila, akapilat-pilat. Oh, sika, gawamso, Corinthians, sika, gawamso, Ken, anya. Kasi po, ang pagsamba sa ibang lugar, sa communist country, hindi mo pwedeng ibulgar na ikaw ay Kristiyano, papatayin ka. But we are privileged. Kaya lang po, madami po sa atin, nakakaligtaan po natin ng pagsamba na with kasama yung ating mga kongregasyon ay nanineglect po natin. Madaming dahilan. Madami pong dahilan. Pero huwag mong hayaan na ito ay maging hadlang upang sumamba ka sa Diyos kasama ang inyong mga kapatid dahil ito ay utos ng Diyos. Amen? Worship, sabi niya, sing to Him a new song. Worship has to be fresh. Sabi ko kanina, yung testimony natin nung nakaraang taon, kailangan maging fresh. You just pray, Lord, I want to have an encounter with you. Alam, gusto ko, Panginoon, na everyday may testimony ako, may new song akong isasabihin na I praise you, Lord, dahil Lord, sa oras na ito, Panginoon, pinagaling mo ako. Sa oras to, Lord God, nan banwitak, akalak ibalbalog ya sira, anggapoy isaliw kayo niya, pero Lord, nagpray ako, tapos Lord, binigay mo yung provision sa akin. Those are new song para sa Panginoon. Binabalik mo lang yung papuri dahil sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Bakit ka nagpupuri? Dahil kilala mo ang Diyos mo. May ginawa ang Diyos sa buhay mo, kaya nagpupuri ka. Our encounter with the Lord is always new. To have a new song of worship to our God, we must walk with Him daily. How do we worship? Paano ba tayo magsumamba? Sabi dyan, Madam, ganito. Pero paano ba? Marami po sa atin, lalo na yung mga young people, hindi alam kung paano ba mag-worship. Kahit na matatanda, yung mga new converts, yung mga new nakakilala Christians, paano ba yung sumamba? Number one is, how do we worship? Worship is doing intentionally and practice daily.
Sabi nga kanina ni Pastor Abel kanina, you have to set time. Early morning, dapat meron ka ng nakaset na time. You have to practice it daily. Intentional. Ay, isiset ko sa time, sa alarm clock ko, ganito. Alas 5, dapat gising na ako bago ako magluto ng para sa mga anak ko. Nag-pray na ako. Intentional. Then you practice it daily. Sabi niya sa verse 3, declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all the people. So kailangan mong i-declare yan sa buhay mo. Worship is obedience. Bakit tayo mag-obey? Sabi nga kanina, whatever you do, do it all for the glory of God. You have to obey. If you love the Lord, you will obey. We worship because it's how we say, we obey you, Lord. We worship, how? Obedience natin. We point people to God. Kapag sumasamba po tayo, we point everything na meron tayo sa Diyos. Kung dinideclare mo sa ibang tao, point it to God. Pag sinabi ka, ang galing-galing mo, Lord, sa'yo ang papuri. Ang kagalingan na meron ako, sa'yo galing. Ay, ang galing ng ganito, ganito. Just sabihin mo, sa Diyos po ang papuri. Amen? Sing to the Lord, His name, His salvation. So kanino natin ibibigay yung ating papuri? Sa Diyos lamang po. Why do we worship? Because of who He is, what He has done, and what He is going to do. Sa verse 3, sabi niya, His marvelous deeds among all people. So may magagandang bagay na ginagawang Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, may magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. There are great things from the Lord. The Lord made the heavens. He is great. Kaya kailangan nating malaman kung sino ang Diyos. God is great. God is good. Kung hindi mo alam yan, paano mo nasabi na God is good, God is great? Paano mapupuri ang Panginoon? Napaka-importante po na may right theology po tayo patungkol sa Diyos. Kung hindi mo kilala ang Diyos, napakahirap magpuri sa Panginoon. Because He is to be feared, we have to treat Him with respect. Alam niyo, marami po sa atin na dahil minsan kalyo na yung ating mga puso sa kasalanan, parang magiging ang pagpupuri natin sa Panginoon ay parang baliwala lang. Pupunta tayo sa church. It is a routine. Parang baga gagalaw-galawan tila ba't sa unlad church tamandayawad katawan. Pero you know what? Antan at Diyos siya katawan, no? Tiwalad puso tayo. Pag pumunta ka sa church, iniisip mo pa lang, motibo mo pa lang, alam na ng Diyos. Kung pupunta ka church, magpa-check attendance lang, alam ng Diyos yan. Kaya wag mong hayaan na yung puso mo maging kalyo. Pag kinorek ka, nakita nila na may kasalanan at yung kapatid mo, tundaan mo lahat na nagiging mga kasalanan ka. Yun yung dahilan kung bakit ang pagsamba mo sa Panginoon ay parang lang. What do you call that? Weather lang. Kung maganda ang papuri, ang music, ay all out ka. Kapag medyo off-kiss yung mga babalaw ka. Tuya, singa ang gapoy, feeling ko man worship ta. Yan. Kapag dadalaw ang nasa worship team, natutugtog. Tutay gagawin dadtan. Kakapoy sa worship. Alam niyo po, ang motive po natin, alam ng Diyos po yan. Pag sumamba ka, alam ng Panginoon. Kailangan po natin na magkaroon ng respeto sa pagsamba sa Diyos. Hindi lang dahil sa music. Ang pagsamba ay hindi dahil sa music. Ang pagsamba ay lifestyle. Dahil kilala mo ang Diyos
na pinagsasambahan mo. Hindi lang po sa pamamagitan ng pag-awit ang pagsamba. Sabi niya, everything that you do, it is for the glory of God. Why do we worship? It protects us from worshiping idols. All the gods of the nations are idols. Alam niyo po, ano ba itong mga idols na ito? May mga idols ba tayo? Yung idol ba natin, yung nandoon na nakaposte doon sa pader natin, yun ba yung idol lang? Alam niyo po kung ano ang idol? Anything that takes the place of God in your life. Anything that you love most. Alam niyo, kung halimbawa ay pinapahalagan mo ito na hindi ka mabubuhay kung wala ito, yan ay idol mo. Minsan umiikot ang buhay ng mga nanay sa kanilang mga anak. Ito ang aking treasure. Ito ang aking kayamanan. Ang inanarok, minamahal kong ganito. Ang mambilay ng kape asawa, kwantura. Those are idols in your life. What are idols? It can be your children, your career. Ay, trabaho ni Sunday. Unang ko na trabaho kahit ani, yun, isasabit ko la. It can be your career. Ay, mag-overtime akta, yun. Pero Sunday, pero kailangan ganito. It can be your career. Something that is taken away will make you angry. Ano kaya yun? Ano kaya sa buhay mo na kapag inalis ni Lord o kinuha ng isang tao, magagalit ka? Ay, sa telepon daw. Galit na galit. Kinuha ang cellphone. Nagdadabog na, umiiyak na. Masabihin ba naman boring ang buhay kung walang cellphone. Or it can be yourself. Bakit self? If you want people to treat you in a certain way, that is idol. Akin nagdakin na yurungan dyan siya, so guest speaker. If you get angry when they didn't do what you want, imbagakad si kayo, unya ay, anti ginawa yun. Imbis na magiging understanding tayo, alamin mo kung anong dahilan, nagkakaroon tayo ng idolatry sa ating sarili. If you want people to please you, ay sa gabay ko, niya. Si kain anak ko ha? Unya gawin nyo, chat. Those are, minsan, hindi natin naiisip na ito pala ay nagiging idol na natin ang sarili natin. How people treat us, how we respond to our anger, to something na kinuha sa atin, or something na gusto nilang i-treat sa atin. Ang nagiging idol na natin ay sarili po natin. Anything that takes the place of God in your life, anything na kapag inalis sa'yo, magagalit ka, those are idols. Bakit? Kung inalis ba sa'yo yung inyong cellphone, mamamatay ka? Kung nalis ba yung cellphone sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Wala ka ng social interaction? Mamamatay ka na? Those are things na dapat nating i-identify sa sarili natin, sa buhay natin. Baka Lord, yung aking anak nagiging idol ko na. Siya na yung precious sa akin. Baka Lord, yung labahan ko ang idol ko. Kasi hindi ako makapunta sa church dahil may labahan ako. Yung mga responsibilidad ko. Okay? Let's evaluate ourselves, Agagi. You will know that it's an idol when it comes that the most
when it becomes the most important in your life. Importante ba yung nasakyan mo na ay ayos sa Sunday? Importante ba yung labahan mo? Importante ba yung assignment mo sa school kaysa kay Lord? Yan po ay dapat nating evaluate sa sarili natin. Sabi ni A.Z. Tozer, if you find worship is boring, then you are not ready to go to heaven. Ulitin natin. If you find worship is boring, then you are not ready to go to heaven. Lord, Sakila katawan, sorry po. Kailangan nating maging ready lagi. Ano bang ibig sabihin natin dito? Ang temperatura ng pagsamba mo sa Diyos, sa pag-worship mo, ay ang nagsasabi ng maturity mo sa Panginoon. Kung ikaw ay mature, excited kang pumunta sa church sumamba. Hindi mo kakaligtaan ang church, ang pagsamba. Hindi mo kakaligtaan ang umawit sa Panginoon. Mag-pray bago ka maggumising. Ay pagkatapos palang gumising. At bago at pagkatapos gumising, matulog. Tama ba? Nalilito na ako. Kailangan po natin i-prioritize ang pagsamba natin sa Panginoon. Paano ba tayo sasamba? Ganito. Begins with when you recognize that you have false idols. You have to surrender it to the Lord. Confess your sin. Begin to have a real relationship with the Lord. Lord, patawarin mo ko, Panginoon, kung may mga nauuna sa buhay ko, Lord, na naging hadlang upang sumamba ako sa iyo, Lord God. Patawarin mo ko, Diyos. Kino-confess ko po ito. Minsan, nauuna na, Panginoon, ang trabaho ko, Lord. Forgive me, Lord God. Minsan, nauuna na ang pamilya ko, Lord God. Nauuna na ang trabaho ko. Forgive me, Lord. And I want, Lord God, na magkaroon ng everyday encounter with you. Everyday nakasama kita sa aking buhay. Begin when you recognize that you sin and you have idols in your life. Have a relationship with the Lord Jesus Christ. Number 2, begin to realize that you can worship God anywhere. Ay, dakod church labat man worship. No simbaak labat man dayawad katawan. Hindi po. Sabi niya, wherever you are. Because worship begins from the heart, ibig sabihin po, kahit nasaan ka, sasamba ka sa Diyos. Kumakanta lang ba ang nag-worship? Hindi po. All the things na ginagawa po natin, it's a worship before the Lord. Naglalaba ka? It's a worship before the Lord. Paano ba yun? Paano ba naglalaba worship before the Lord? Do it all for the glory of God. Alam, pasa-pasay pa naglaba. Alam, pasa-pasay pa nagpusak. Ay, okay layat. Saw-saw-saw na lang. Pero sabi niya, all, do it all for the glory of God. Manaralak. Ay, ano yung trabaho ng mga bata na untandala batay sa niya? Magic. Means, alam niyo po, ang worship ay hindi lang po yung kumakanta ka. Ginagawa mo lahat para sa Panginoon. Umpisahan mo sa pagpupuri sa Panginoon. May ginagawa bang Diyos sa buhay mo? May ginawa na bang Diyos sa buhay mo? Start with the praise. Lord, pinupuri kita, sinasamba kita, dahil sa araw na to, kasama kita. Umpisa mo mag-praise. Purihin mo ang Panginoon. This day, Lord God, naranasan ko ang pagpapala mo. Naranasan ko, Lord God, na may hininga pa ako. Umpisahan mo sa pagpupuri. Worship God by telling others you worship God. Alam niyo, minsan, marami po sa atin na nakakaligtaan na sasabihin, uy, Christian ka, born again ka. Paano mo ito? Hindi po. Nababaingan ka, bagadan, Kristiyano ka. Sabihin mo, oo. Opo, Kristiyano po ako.
That is worship. When you testify before the Lord na ikaw ay Kristiyano, that is worship before the Lord. Kanababaingan. Baka ibabaing may katawan, ibaing ka na katawan noon sabi panaon. Worship God in spirit and in truth. Paano mo worship ang Diyos ng spirit and in truth kung hindi mo kilala si Jesus sa buhay mo? Kailangan po natin mag-aral ng salita ng Diyos. Napaka-importante po na ma-worship po natin ang Diyos. God is good. God is the creator of heaven and the earth. Ginawa mo, Panginoon. Paano mo sabi na, Lord, thank you, Zion bag. Kung hindi mo alam na ang mga bagay na yan ay creation ng Diyos. Galing sa creation ng Diyos. Amen? Hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na meron ka. Lord, thank you for the technology na binigay mo. Sa mga talents, sa mga ideas na binigay mo sa mga tao. Magkakaroon ka lang ng tamang pagsamba kung kilala mo ang Diyos. Worship always involves giving. Ito na tayo medyo nahihirapan, giving na. Sabi niya sa verse 8, bring an offering and come into His courts. Lord, offering na yan. Medyo, Lord, gipit po ako. Pero alam nyo, ang pagbibigay po sa Panginoon, you cannot love without giving. Masakit minsan na magbigay out of your pocket. Pero alam nyo po, saan po ba galing yung mga finances po natin? Saan ba galing yung kalidad ng trabaho mo? Saan galing ang kalakasan mo? Paano ka nagkaroon ng finances? Hindi lang po financial ang kailangan po ng Diyos. Even your life. Sabi po sa Deuteronomy 16:17, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Sabi niya, in proportion to the way the Lord God has blessed you. Proportion. Hindi naman niya sinabing the whole blessing na binigay ng Diyos. Proportion lang po. Give your time. Binigyan ka ng 24 hours ng Panginoon. Give an allotted time for the Lord. Binigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Give an allotted extra effort for the Lord. Binigyan ka ng 100 pesos, magbigay ka ng 10 piso sa Panginoon, sa trabaho ng Panginoon. Oh, ang pinakamahirap po kasi yung disiplina natin. Disiplina po yung word na intentional. Yung discipline at saka intentional, magkasama po yan. Kung lifestyle mo na ang pagbibigay, hindi na po mahirap. Pero kung hindi mo pa ginagawa ang pagbibigay sa Panginoon, napakahirap po yan. Pero hindi sinasabi ng Diyos, ay bigay mo sa akin ang lahat. Sabi niya lang sa salita niya, proportion. At ano ang pinaka-the best na pagbibigay natin sa Panginoon? Sabi niya, sa Romans 12:1, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ano yung true and proper worship? Our bodies. Offering to the Lord. Sabi mo, Lord, ikaw na po ang aking Diyos sa tagapagligtas. Ikaw ang aking master. Kung anong nais mo sa buhay ko, gawin mo. Pero alam niyo pa, ang hirap pong sabihin yun kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Hindi ka naniniwala na ang Diyos ay kaya kang iligtas. Hindi mo alam na ang Diyos, siya ang may likha sa'yo. Napakahirap po na sabihin, Lord, I offer my body. Heto ako, Lord God. Kasi po, alam niyo po, pag sinabing body, your body, kasama na po yan kung ano ang meron ka, yung katawan na yan, kalakasan mo, lahat ng meron ka, kasama po yan. Pero
alam niyo po, pag binigay mo ang katawan mo sa Diyos, ang all and all sa'yo, ito po yung sinasabi na totoong pagsamba mo sa Diyos. This is the true and proper worship. Yung pagbibigay mong una sa Panginoon ng buhay mo. Actually, yung mga finances na blessing mo, yung pagbibigay mo, yan ay mga bagay lang na, anong tawag dito, ang the whole thing na nais ng Diyos ay yung buhay mo. Dahil kung hindi mo maibibigay yung buhay mo, how much can you give sa trabaho ng Panginoon? Kung ang buhay mo mismo, di mo pa naibibigay sa Diyos, paano ka makakapagbigay ng time sa Panginoon? Offer our bodies for the Lord. Tingnan natin, sa Old Testament po, when they offer an animal sacrifice, it is dead. Patay. Pero sa New Testament, tayo ngayon, our worship is to offer our lives living and holy. Holy means dedicated sa ating Diyos. Anong gusto nyo? Yung Old Testament, i-offer nyo ang sariling patay? O New Testament, buhay ka na sumasamba sa Panginoon? Kailan ka sasamba sa Old Testament kung patay ka na? Anong gamit pa ng buhay mo? Kailan ka mag-serve sa Panginoon? Kung patay ka na, nandun ka na sa kabaong, can you serve the Lord? Can you worship God? Hindi na po. Kaya nga po, we have to obey. Nasabi niya, offer your bodies now. Now na mayroon kang kalakasan. Now na humihinga ka. Gamitin mo kung anong binigay ng Diyos as an offering before the Lord. Huwag mong hayaan na yung time na makakapoy ka lang. Ano magagawa mo sa panahon na hindi ko naman sinasabi na time is up na sa buhay mo. But you know, habang ngayon na malakas po kayo, huwag mong hayaan na yung panahon na nandun ka na sa damo. Ano yung damo? Anong tawag doon? Sa bed ng what do you call that? Ng kahirapan o ng sakit. Sa banig ng what? Banig ng karamdaman. Oh, that's it. Sa banig ng karamdaman, saka ka sabihin mo, gusto kong gamitin mo ako, Lord. Ang sakilipog mo, ang kalamang kaunlaod, church. Aputo lay salim, kwanto. Lord, heal mo ako, Panginoon. Gusto kong mag-testify doon sa mga tao. Gusto kong mag-invite sa mga tao. Kailan ka mag-serve sa Panginoon? Kailan ka mag-worship sa Panginoon? Sabi ng Diyos, today na buhay ka. Offer your body. Offer your life. Kung may panahon ka, maglaan ka ng oras para sa mga kapatid mo. Bumisita ka. Kung may oras ka, may talent ka, gamitin mo sa Panginoon. That is your worship before God. Habang buhay ka pa, you dedicate your life holy and pleasing to God. Binigay niyo na ba ang buhay niyo sa Diyos? Yun ang tanong eh. Have you given your life for the Lord? Sabi niya nga, ito po yung authentic na worship natin. Unahin mong ibigay ang buhay mo. Minsan pa, worship is not just an outer garment. It is a way of life. Hindi dahil pumunta ka sa church, nagsusuot ka ng puting damit, yan na yung sinasabing nag-worship ka. It is your way of life. Worship. Worship for God. Worship God for what He will going to do. Alam niyo po, hindi lang yung past na experience mo na ma-worship mo ang Panginoon, but also the things na mangyayari at gagawin ng Panginoon. Sabi niya, for He comes to judge the earth. Darating po ang Diyos. Ang nais ng Diyos, makita po tayo na nag-serve sa Panginoon. Pag dumating ang Diyos, He will judge your faithfulness. He will judge His people. Alam niyo po, meron po tayong
kwento sa Bible na minsan makikita po natin na ito din ay sariling konsepto din natin. Babasahin ko po. Madali na lang po ito. Ito na lang po ang kwento. Sabi niya Psalm 73, "Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. But as for me, my feet had almost slipped. I had nearly lost my foothold. For I envied the arrogant." Naninibog ho, nagselo siya sa mga arrogant. "When I saw the prosperity of the wicked, they have no struggles. Their bodies are healthy and strong. They are free from common human burdens. They are not plagued by human ills. Therefore, pride is their necklace. They clothe themselves with violence. From their callous hearts comes iniquity. Their evil imaginations have no limits. They scoff and speak with malice. With arrogance they threaten oppressions. Their mouth lay claim to heaven, and their tongues take possession of the earth. Therefore their people turn to them and drink up waters in abundance. They say, 'How would God know? Does the Most High know anything?' This is what the wicked are like, always free to care. They go on amazing wealth. Surely in vain I have kept my heart pure, and I have washed my hands in innocence. All day long I have been afflicted, and every morning brings new punishment. If I have spoken out like that, I would have betrayed your children." But punta tayo sa 16, "When I tried to understand all this, it troubled me deeply." Mas blessed ba ang mga nasa tao sa labas? Mas blessed ba yung mga tao na hindi sumasamba sa Diyos? Sabi nyo, "Till I entered the sanctuary of God," nung sumamba ako sa Diyos, nung nag-worship ako sa Diyos, then I understood their final destiny. Surely, you place them on a slippery ground. You cast them down to ruin. How suddenly are they destroyed, completely swept away by terrors. They are like a dream when one awakes. When you arise, Lord, you will despise them and fantasize them as fantasies. When my heart was grieved and my spirit embittered, I was senseless and ignorant. I was a brute beast before you, yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Whom have I in heaven but you? And the earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell all of your deeds. When we worship, we begin to realize the ultimate value of life. Doon mo marirealize ng Diyos ay Diyos ng mahimala sa buhay mo, ay Diyos na humahawak sa buhay mo. Alam nyo, yung nakikita natin sa California, grabe ang kapangyarihan na ginawa ng Diyos. Hindi nila makontrol ang fire. But one event that occurred na sinasabi nila na dahilan kung bakit ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya, they despise God. Hindi nila kinalala ang Diyos. Sabi niya, walang kapangyarihan ng Diyos sa lugar ng California. And what did God do? Pinakita niya. Nais mo ba na gawin ng Diyos sa buhay mo yun? Kung hindi mo acknowledge ang Diyos, hindi mo i-worship ang Diyos, mas lalong grabe ang buhay mo, mas lalong malala ang buhay kung wala ang Diyos. Start right now to worship God. I-acknowledge mo sa Diyos. Ang ating pagsamba ay ang pag-exercise natin ng ating pananampalataya. We have the faith with His promise and faith in what He will going to do in the future. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay Diyos? Na ang Diyos ay kaya niyang gawin ang mga bagay na hinanais mo? Naniniwala ka ba na ang Diyos naririnig niya ang pagsamba mo?
Why don't you start to worship today? Tayo pong natin tumayo. Alam niyo po ba yung kanta na, Lord, I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Pwede bang itaas mong kamay at sabihin mo, I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Come on, sing to the Lord. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. I just want to thank you, Lord. Lord, I just want to thank you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Yes, O Lord God, hallelujah. Lord, kilala mo ang bawat sa puso namin, O Diyos. Ang bawat motibo, kaisipan, nasa damdamin, O Diyos. Lord, kung may nakakita ka pa, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon, Lord, that nagiging idol namin sa aming buhay, mga bagay, O Diyos, na sumapalit, hallelujah, sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami. We confess our sins, O Lord God. We confess our sins, O Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi ka namin inuuna sa aming buhay. May mga panahon, O Diyos, na sa buhay po namin, Panginoon, mas importante ang aming pamilya, mas importante ang aming mga trabaho, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, O Diyos. Nais po namin na bawat araw sa aming buhay, Panginoon, kasama ka. Nais po namin na sa bawat ginagawa po namin, magbigay ng glory sa iyo, Panginoon. O Diyos, ang bawat kaisipan po namin, baguhin mo, O Diyos, sa pagkakilala sa iyo, Lord God. Bigyan mo kami ng puso, O Diyos, at intentional heart, Lord God, to know you more, O Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, O Diyos. Ya maanos, ya puso, hallelujah, maanos, Lord God, ya trabaho, Panginoon. Ya mansikad sa ikalooban mo. To seek you first in our lives, O Lord God. Baguhin mo ang aming kaisipan, Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, Panginoon.
Nang sa ganun, O Diyos, sa bawat gagawin po namin, O Lord, kayo po ang maparangalan, Panginoon. Nais po namin na in-tune ang aming kaisipan, ang aming puso sa iyong kalooban, Panginoon. That as we worship you, Lord God, hallelujah, patuloy mo kami binabago, Panginoon. As we worship you, Lord God, and honor you, we will know who you are in our lives. Patuloy kang mangusap at magkaroon ng encounter sa aming buhay. In a special way, Lord God, to each one of my brothers and sisters, O Lord God, gawin mo, Panginoon, ang naisin mo sa kanilang buhay. Patuloy kang magpakilala, Panginoon. Patuloy mo ipakilala ang Diyos, hallelujah, ang iyong kapangyarihan sa kanilang buhay, Panginoon. Patuloy mong baguhin po kami. Hallelujah, to transform our lives, Panginoon. Change us, O Lord God, from glory to glory, honoring you in everything that we do, Lord God. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mo sa aming buhay. We give you praise, Father. In Jesus' name, amen and amen.